Magandang araw mga parents, guardians at mag-aaral ng Santa Ana National High School. Ito nga pala ang inyong abot kamay na math teacher, si Sir Ash, teacher din ng Santa Ana National High School. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga dapat gawin, dapat sundin, mga dapat dalhin at schedule ng enrollment para sa school year 2022-2023 dito sa Santa Ana National High School. So bago ang lahat, sana ay nakapag-subscribe kayo sa ating channel dahil marami kayong matututunan dito sa channel na ito. Tara, simulan natin. Paano nga ba mag-enroll ngayong school year 2022-2023? Una, alamin muna natin ang schedule. Para sa ngayong taon, ang enrollment period natin ay magsisimula ngayong July 25, 2022 hanggang August 22, 2022. Isang buwan yan mga kamag-aral at mga parents and guardians. Kailan naman magsisimula ang klase? Ang unang araw ng pasukan ay magsisimula ngayong August 22, 2022. Ngayon, paano nga ba mag-enroll sa Santa Ana National High School? Una, alamin nyo muna ang estado ng inyong mag-aaral. Siya ba ay old student, new student, transferee, balik-aral, remedial student or conditionally promoted student, MWSP enrollee, SPA or SPFL enrollees. Okay, pag-usapan natin sila isa-isa. Ang old students, ito yung mga incoming grade 8, grade 9 at grade 10 students natin na kung saan last school year sila ay nakapag-aral dito sa Santa Ana National High School at ngayon ay may planong mag-aral ulit dito sa ating paaralan. Ang new student naman, ito yung mga grade 7 incoming students natin. Ito yung mga estudyante na kagagraduate lang ng grade 6 mula sa kanilang elementary school at may planong mag-aral dito sa Santa Ana National High School. So sila ang tinatawag nating new students. Transferee students naman ang mga incoming grade 8, grade 9 at grade 10 students na sila ay galing sa ibang paaralan na kung saan may plano silang mag-aral dito sa Santa Ana National High School. Balik-aral students naman ang tawag sa mga estudyante na hindi nag-aral noong last school year or tumigil sa pag-aaral at ngayon ay may plano ng mag-aral ulit dito sa Santa Ana National High School. Remedial students naman or conditionally promoted students naman ang tawag sa mga estudyante ngayon na nag-aaral sa remedial classes ngayong summer. Ito yung mga estudyante na merong isa o dalawang bagsak noong pagtatapos ng school year. MWSP students naman ang ating mga estudyante na tinatawag na Sunday School students. Mostly, ito yung mga students na nagtatrabaho habang nag-aaral o yung mga estudyante na 15 years old pataas na nandito pa rin sa high school at gustong makapag-aral. SPA naman or Special Program in the Arts and SPFL, Special Program for Foreign Language students naman ang tawag sa mga incoming grade 7 students natin na gustong kumuha ng mga special electives in the arts or special electives sa foreign language like Nihongo at saka Korean. Maya-maya ay pag-uusapan natin kung ano ang mga ino-offer ng mga elective ng Santa Ana National High School. Para sa mga old students, grade 8 to grade 10 ng Santa Ana National High School. Kailan ang schedule? Para sa ating grade 8 students, August 1 to August 5 magsisimula ang kanilang enrollment. Grade 9 naman ay magsisimula sa August 8 hanggang August 12 at grade 10 naman ay July 25 hanggang August 19. Kung titingnan natin, isang week lamang ang binigay para sa ating mga grade 8 students na gagawin sa Sales Grade 8 building. Samantalang sa grade 9, isang week lang din at doon pa rin sa Sales Grade 8 building. Ito ay ginawa para iwasan ang pagdami ng tao sa ating paaralan na kung saan sinusunod pa rin natin ang mga protocols ng IATF. July 25 hanggang August 19 naman isang buwan ang binigay sa grade 10. Ito ay dahil mayroon silang sariling campus doon sa Guerrero. Ano ba ang mga dapat gawin at tandaan ng mga mag-e-enroll sa Santa Ana National High School? Ito yung mga junior high school students at MWSP. Una, huwag pumunta kung hindi pa schedule sa pag-enroll.
So nakita nyo kanina ang ating schedule. Kung hindi pa oras o hindi pa araw ng inyong schedule, huwag kayong pumunta para mag-enroll doon sa Santa Ana National High School. Pangalawa, tanging mga parents lamang or guardians ang mag-e-enroll sa kanilang mga anak or kanilang mga estudyante sa Santa Ana National High School. Huwag din kayong magdala ng mga bata mula 0 to 14 ang edad. Tanging kayo lamang po mga parents and guardians. Pangatlo, siguruhing dala ang sumusunod: report card ng mag-aaral, original po ito, at yung measurement ng height, yung taas, yung weight, yung bigat ng batang i-enroll. So dalawa lamang ang kailangan ninyong dalhin para makapag-enroll ang mga old students dito sa Santa Ana National High School. Pang-apat, Sales Gate para sa grade 7 hanggang grade 9 at Guerrero Gate para sa grade 10 ang tanging gagamitin papasok at palabas ng paaralan. Panglima, kung mayroong ubo, sipon, lagnat o di mabuting karamdaman ang mag-e-enroll, marapat huwag pumunta muna sa paaralan para maiwasan ang paglaganap ng sakit. Suotin ng mabuti ang face mask sa lahat ng pagkakataon. Sa gate ay magpakuha na agad ng temperatura at mag-alcohol. Sunod na gagawin ay sumunod sa linya papasok sa mga assigned classrooms ng pag-e-enrollan. Remember this mga parents and guardians, 30 persons at a time lamang po ang ating pag-e-enroll. Meaning, kung meron ng 30 parents doon sa isang particular classroom, pumunta na kayo sa susunod na classroom. Next, magdala ng sariling ballpen. Sunod naman ay makinig ng mabuti sa orientation. At tapos orientation ay kumuha ng enrollment form. Ayusin ang pag-fill up ng form at sagutin ng mga tamang impormasyon ang bawat katanungan. And then, hintayin ang assigned evaluator para ipasa ang mga nararapat na mga credentials ng inyong mag-aaral. After that, officially enrolled na ang inyong estudyante. Congratulations! Napakadali lang, di ba? Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga sumusunod na kailangan gawin para sa ating mga new students, transferees, remedial students at balik-aral. Kailan nga ba ang schedule? Para sa enrollment ng grade 7, magsisimula ito ngayong July 25 hanggang July 29, 2022. At para naman sa mga transferee, balik-aral, remedial class students or conditionally promoted students, sila naman ay magsisimula sa August 15 hanggang August 19 na enrollment period. I hope klaro ito sa inyo mga parents, guardians at mag-aaral. Ano naman ang mga karagdagang isusumite dito sa ating pag-enroll sa grade 7 or sa mga transferee students natin? Una, yung report card, katulad ng mga old students. Pangalawa ay ang PSA birth certificate ng inyong mga mag-aaral. Photocopy lamang po ang kinakailangan na ipasa. At panghuli ay ang height in meters at weight in kilograms ng inyong mga mag-aaral. So kanina sa old students, report card at saka height and weight lamang ang kailangan. Ngayon, meron tayong dagdag para sa ating mga transferee students at ito yung PSA birth certificate na photocopy. I hope klaro yan sa inyo, mga students, parents, and guardians. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kailangan isumite ng mga estudyante mula sa remedial classes or yung mga conditionally promoted students. Of course, yung report card, kailangan yon. Pangalawa is yung recomputed final grade certificate. Ito yung grado nila mula sa remedial classes. At pangatlo ay yung height in meters and weight in kilograms. So kung titingnan natin, ang pagkakaiba lamang ng old students sa mga conditionally promoted students ay ang karagdagang ng recomputed final grade certificate. So paano nga ba makapag-enroll dito sa Santa Ana National High School kung ikaw ay isang grade 7, transferee, balik-aral, or remedial classes student? Katulad lamang ito ng proseso sa mga old students. Tanging yung requirements lamang ang nagkaiba. Madali lang, di ba? Pag-usapan naman natin ang SPA at SPFL students. Kailan nga ba ang schedule? Ang enrollment period para sa SPA at SPFL students ay mangyayari mula July 25
2022 hanggang August 22, 2022. Ano ang kailangang requirement? Sila ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa final grade or general average na 85. Kung ang inyong estudyante ay gusto makapag-aral bilang SPA student or SPFL student, kailangan yung final grades nila ay hindi bababa sa 85. Ito naman ang iba't ibang mga elective na ino-offer ng Santa Ana National High School para sa SPA at SPFL. Una, creative writing sa English, malikhaing pagsusulat para sa Filipino, dance, media arts and photography, visual arts, music, theater, and para sa SPFL, meron tayong Nihongo at saka Korean. So ang daming pwedeng pagpilian ng ating mga estudyante na gustong maging parte ng SPA o ng SPFL natin. So ngayon, paano po ba makapag-enroll sa SPA at SPFL? Ang mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Katulad sa mga requirements ng old students, ang mga gustong maging mag-aaral ng SPA ay dapat na sumailalim sa screening na magaganap sa MAPE faculty sa schedule na naibigay. So kayong mga parents, guardians ng mga mag-aaral na gustong maging parte ng SPA, kailangan dalhin ninyo ang inyong mga mag-aaral at sumailalim sila sa screening na kung saan gaganapin ito sa MAPE faculty. Mula doon ay ibibigay sa inyo ang mga payo na kailangan ninyong gawin para makapag-enroll ang inyong mga estudyante. Para naman sa mga SPFL students natin, marapat na bisitahin ang post ng Santa Ana National High School official page dahil doon meron silang announcement tungkol sa kanilang pag-enroll. Madali lang, di ba? So parents, guardians, and students, I hope klaro na ang mga gagawin natin para makapag-enroll kayo dito sa Santa Ana National High School. O nga pala, para sa ating mga transferee at new students, kung merong mas malapit na National High School mula sa inyong tinitirahan, marapat ay doon na lang muna kayo mag-enroll dahil isa sa mga pinaprioritize ng Santa Ana National High School ay ang localization dahil isang suliranin ng ating school ang kakulangan ng classrooms. So, magiging priority ng Santa Ana National High School ang mga student na nakatira sa mga malapit na barangay. I hope na maging okay ang inyong pag-aaral dito sa Santa Ana National High School at magkaroon kayo ng mabuting karanasan dito sa atin. Maraming salamat po. Ito pa rin ang inyong abot kamay na mga teacher, si Sir Ash. And I hope you have subscribed to our channel para mas marami pa kayong matutunan. Take care, God bless, and keep safe always.